Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Sinibak na Army Colonel matapos bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sumuko. Dalawang barko ng China sa Zambales sinita ng mga nagpapatrolyang tauhan ng Philippine Coast Guard. Nasa 400 residente sa Cebu City na wala ng tirahan dahil sa sunog. At bagong KDR icon ipapakilala sa 11th Wish Music Awards bukas. Tinupok ng apoy ang isang sitio sa Cebu City kaninang umaga. Umabot sa second alarm ang sunog sa residential area sa sitio Riverside, Barangay Tejero. Dinala naman ang mga apektadong residente sa Barangay Gymnasium kung saan sila pinoproseso ng mga kawani ng Department of Social Welfare and Development Cebu City, katuwang ang Disaster Risk Reduction and Management Office. Matapos ang processing, posible silang ilipat sa Tejero Elementary School na magsisilbi nilang temporary shelter. Sa mga ngailangan ng tulong, maaari lamang tumawag sa Cebu City Command Center sa mga numerong 0932-537-7770 para sa smart subscribers, 0917-839-9896 sa Globe users at 266-6317 para naman sa mga tatawag sa landline. Posibleng may kinalaman sa pagguho ng Binaliwa landfill sa Cebu City ang naranasang malakas na lindol at bagyong Tino noong nagdaang taon. Ayon kay Mayor Nestor Archibal na isa ring engineer, lumalabas sa preliminary assessments ng kombinasyon ng ground instability at water resaturation ang posibleng dahilan ng landslide. Gayunman ito ay nananatiling teorya sa ngayon hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Samantala sa pinakahuling tala, nasa 36 na ang bilang ng mga nawawala sa sakuna habang 2 ang kumpirmadong nasawi. Isang guro sa Muntinlupa City ang napaulat na nasawi kamakailan habang nagsasagawa ng classroom observation. Bunsod nito na nawagan sa pamahalaan ng isang grupo ng mga guro na pag-aralan ang naturang polisiya. Bukas naman ang DepEd na reviewin ito. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Nasawi habang tinutupad ang kanyang dedikasyon sa tungkulin. Ganyan inilarawan ng marami ang nangyari sa isang guro ng Pedro E. Diaz High School sa Muntinlupa na namatay sa gitna ng classroom observation. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang Schools Division ng Muntinlupa sa mga naulila ng guro na kanilang inilarawan na remarkable educator at cherished mentor. Ipinagluluksa rin ng Department of Education ang nangyari sa nasabing teacher. Bunsod na nangyari, nais ng Teachers Dignity Coalition na mapag-aralang muli ang Teachers Observation Policy na bahagi umano ng kanilang performance rating system. Hiniling naman ng Alliance of Concerned Teachers o ACT na suspindihin muna ang naturang polisiya. Kapwa binigyan din ng 2 grupo ang kahalagahan na mabigyan ng pansin ang kapakanan ng mga guro. Sa ngayon, sinabi ng DepEd na nire-revisan na nila ang classroom observation policy. Ayon kay Secretary Sani Angara, kung kinakailangan ay muli pa nila itong pag-aaralan. We're ordering a review of the policy. Actually, under review yun kasi yun yung reklamo ng mga teachers na minsan masyadong pressure yung environment. Kaya nga hindi na namin ginawang sole basis yun. Nilinaw rin ng kalihim, hindi lang naman ang classroom observation ang criterion sa pag-assess sa performance ng guro. Dati kasi sole basis, tapos surprise yung visits dati. So ginawa namin, isa-schedule niya na, mag-uusap yung magmamonitor at saka yung magre-review at saka yung teacher kung kailan siya okay. Base sa anya sa investigasyon, walang naganap na anumang pananakot o pamumuwersa sa nangyaring classroom observation. Pero dun sa investigasyon namin, wala namang coercion doon, wala namang intimidation. Ano lang talaga, parang may karamdaman lang si Teacher Agnes nung day na yon. So kami na nakikiramay po sa kanyang pamilya at sa Muntinlupa SDO. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dalawa na namang barko ng China ang sinita ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Zambales.
Nagsasagawa ng search operations ang PCG sa nawawalang mangingisda nang mamataan ng dalawang Chinese vessel sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Agad na nag-issue ng notice to mariners ang nagpapatrulyang tauhan ng PCG. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cape San Agustin, MRRV 4408. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 73 nautical miles from Capon Grande, Zambales, Philippines. In accordance to Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippines Exclusive Economic Zone. Your illegal activities would be reported to higher authorities. Over. Nakipag-ugnayan na sa kanyang mother unit ang inalis sa pwestong Army Colonel dahil umano sa pagbawi ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Major General Michael Loggico, commander ng Training Command, bandang 7:30 kagabi, voluntaryong nagbalik loob si Colonel Aldi Mongao at isinuko ang kanyang sarili sa kontrol ng militar. Nagkaroon ng mahabang pag-uusap ang dalawa at nangakong nakikipagtulungan si Colonel Magnos sa kasalukuyang isinasagawang investigasyon. Isinagawa na ang isang investigasyon upang matukoy ang posibleng mga kasong administratibo at legal na maaring isampa laban sa kanya kaugnay ng kanyang pahayag online. Batay sa Facebook post ni retired Major General Romeo Pocis, iginiti Colonel Mungao na umano'y nawalan na ng moral ascendancy ang Pangulo sa pamumuno sa Armed Forces of the Philippines bilang Commander-in-Chief, gayon din sa pamamahala sa mga Pilipino bilang Pangulo ng bansa. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na naangkop sa lahat ng House members ang pagsailalim sa fitness test at hindi lang sa isang kongresista. Yan ang tugon ng mambabatas ng tanungin sa hiling ng ilang National Unity Party members sa Kamara na sumailalim muna si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga sa komprehensibong fitness determination bago bumalik sa legislative functions kasunod ng 2 buwang suspensyon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Naghain ng motion at manifestation ng ilang National Unity Party members o NUP sa Kamara sa House Committee on Ethics and Privileges laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Hinihiling ng complainant sa House panel na makapagsagawa ng komprehensibong fitness determination sa baguhang kongresista bago ito pahintulutang makabalik sa kanyang legislative functions. Sinuspinde ng Kamara si Representative Barsaga sa loob ng 2 buwan dahil sa misconduct noong December 2025. Ayon sa mga complainant, sa gitna ng suspensyong ipinataw laban kay Representative Barsaga, nagpapatuloy pa rin ang publication nito ng contents na makasisira umano sa imahe ng Kamara at hindi naaayon sa inaasahang asal ng mga miyembro ng House of Representatives. Kabilang narito ang panunuya at paninira sa namayapang si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na isang miyembro ng NUP. Gayon din ang pagpapakalat ng umano'y mapang-udyok na political commentaries. Pero para kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, hindi lang si Barsaga ang dapat sumailalim sa fitness test. Kabilang si Representative Sendanya sa mga bumoto ng pabor at nagpatibay sa committee report ng House Panel on Ethics laban kay Congressman Barsaga na nagrekomenda ng 60-day suspension sa neophyte lawmaker. Mahalaga naman talaga yung psychological and physical fitness to be able to fulfill our duties in Congress. Pero dapat hindi lang sa isang tao, dapat sana ito applies to all. Samantala, ayon naman kay Congressman Barsaga, ang hakbang ng NUP ay bunsod ng plano nitong paghahayag sa publiko ng umano'y bribery case na kinasasangkutan ng partido at ng isang negosyante bago ang 2025 elections.
Sa pahayag naman ni 4Ps Party List Representative JC Abalos, chairperson ng House Ethics and Privileges Committee, magko-convene ang House panel at tatalakayin ang issue oras na magbalik sesyon na ang Kongreso sa January 26, 2026. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa si Education Secretary Sani Angara na hindi siya mapapasama sa sinasabing Unlucky Nine sa gitna ng umuugong na cabinet revamp. Ang Unlucky Nine ay ang siyam umanong cabinet members na nanganganib mapalitan sa pwesto. Ayon kay Secretary Angara, mahirap din maniwala sa mga haka-haka kaugnay sa posibleng mangyari sa gabinete. Well, hopefully hindi, no? Hopefully hindi tayo kasama doon kung meron man. At syempre, we appreciate that nagpapasalamat din tayo sa statement ni Yusek Claire na clarifying that there is no such revamp. Susunod sa Itong Balita Weekend. Cabral files minalit ni Senate President Vicente Soto III. Rollback sa mga produktong petrolyo inaasahan sa darating na linggo. At bagong KBR icon ipapakilala sa 11th Wish Music Awards bukas. Nagbabalik ang Itong Balita Weekend. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babaeng sugatan matapos madulas sa CR sa Bacolod City. Isang senior citizen naman na sugatan matapos masagasaan ng motorsiklo ang magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at La Paz Disaster Risk Reduction and Management Office. At isang 3 taong gulang na bata na nahihirapang huminga sa hinang nalanghap na usok ng sigarilyo sa Pampanga. Tinulungang madala ng rescue team sa ospital. Ito ang balita ni Dency Andres. Sir, naririnig niyo po ba ako? Ako po si Jed mula sa UNTV News and Rescue. Tutulungan ko po kayo, sir, ha? Opo. Saan po ba may masakit, sir? Pa po. Sige po, sir, ha? Check po natin, ha? Call po sa yung jump kit. Sa Tarlac City, nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team nang madaanan ang aksidente sa barangay Karamutan, La Paz, Tarlac, mag-aalas 9 ng gabi, January 8. Nakadapa pa sa gitna ng kalsada ang senior citizen at duguan ng mukha nito matapos mabangga ng motorsiklo. Nagtamo ang biktima ng sugat sa may kanang noo, wakwak at dislocation sa kaliwang binti. Ang driver naman ng motorsiklo ay nagtamo ng maraming gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad namang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office La Paz. Sir, iturnikin na po natin dito, diretso. Matapos malapatan ng Pangunang Lunas, inendorso na ang mga ito sa La Paz DRRMO at kapwa dinala sa Tarlac Provincial Hospital ang mga pasyente. Butangan muna ni Ice kamay, nabutangan na Ice para nagkupos-kupos gamay. Kapitan ko lang anay ha, kay butangan ta bitaday na. Sa Bacolod City, habang nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team, ay isang tawag ang natanggap mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office Bacolod patungkol sa isang babae na nadulas sa CR ng kanilang bahay pasado alas 11 ng gabi, January 8. Nangyari ang insidente sa Purok Tapulanga, Barangay 34, Bacolod City. Ayon sa biktima, magbabanyo lamang sana siya anya at may kukunin ng hindi sinasadyang madulas sa kanilang comfort room. Dahilan upang magtamo ito ng hiwa at pamamaga sa kaliwang bahagi ng kanyang noo. Agad namang inassess at nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang biktima. Kung magsigi-sige dyan po na dugo, nang ariman si mga pa isa, mga pa ano lang kami sa hospital. Pero relax naman ba, para hindi na wala naman iba na Diba, wala na sakit din ako, sa liog, ay naman. Relax naman ba, check na mo ni mo vital signs, normal naman. Ang 140, normal. Pila yan mo, BP?
Basta kung okay man. Okay man. Siya ang dalom niya. Ang 90 sa 100. Relax naman ma. Okay naman ang ano. Tapos kung magsigi-sige ng dugo, ano na lang sa hospital. Matapos ang pagsusuri at first aid, tumanggi na ang biktimang magpadala sa ospital. Ngunit pinayuhan naman ng team na ipa-check up pa rin ito para malaman ang kanyang kalagayan. Uubo ka na. Okay ka lang? Apo? Isa pa, hinga malalim. Inhale sa ilong. Exhale sa bibig. Ganito oh. Inhale. Exhale sa bibig. Ganun. Oo. Okay, isa pa na. Oh, sige, inhale sa ilong. Kuha hangin. Dadaan lang. Dadaan. Matagal. 1, 2, 3. Oh, isa pa. Inhale sa ilong. Dadaan lang. Mabagal, mabagal. Tapos, exhale sa bibig. At sa Pampanga, matamlay at nahihirapang huminga si Vince Gabriel Galangera, 3 taong gulang na batang lalaki nang asistihan siya ng UNTV News and Rescue kasama ng kanyang magulang upang madala sa Bulacan Medical Center at malapatan ng kaukulang atensyon medikal. Ayon sa kanyang ama, minsan nang naging sanhi ng sakit ni Gabriel ang usok na nalalanghap ng bata mula sa mga nakasinding sigarilyo sa kanilang lugar. So, nung Lunes po ng gabi, nag-start po siya. Yun po, nahirapan na po siya huminga, parang hinahabos na yung hininga niya. Sa amin po kasi, halos katabi po namin na nag-relyo. Yun po ang ano po ng doktor sa kanya po na bakit daw po siya nahirapan ng ano, kasi doon daw po sa nalalanghap po yung sigarilyo niya. Amoy ng sigarilyo. Habang nasa biyahe parte ng UNTV News and Rescue na makipag-ugnayan sa ospital na maaring pagdalhan sa pasyente para sa mabilis at ligtas na pag-iendorso sa mga doktor. Saan po ito? From UNTV News and Rescue po. UMPD. Apa. Doon po kayo mag-endorse po ng mga ng patient po Ay, na sige for po. referral. Sige po. Samantala, naging maayos ang naging patient conduction na isinagawa ng mga responders ng UNTV sa pasyente. Kaugnay nito ang mensahe sa mga naninigarilyo at pasasalamat ng ama ni Vincent Gabriel sa pagtulong ng UNTV News and Rescue sa kanyang anak. Sa UNTV po, salamat po sa Diyos sa ano po ng UNTV. Ay, malaking tulong po sa amin na makapunta po kami ng mabilisan dito po sa UNC po ng hospital. Salamat po sa Diyos sa UNTV po. Sa mga naninigarilyo po, lalo po sa mga bata po, pwede kung kaya po natin umiwas po sa tayo na lang po ang iwas para hindi po natin yung mga bata. Kasi pag mahirap po magkasakit yung bata. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Densi Andres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming Pilipino pa rin ang nagsasabing sila ay mahirap. Lumabas sa resulta ng latest Social Weather Station survey na isinagawa noong Nobyembre na mahigit kalahati o 51% ng respondents ang ikinukonsidera ang sarili bilang poor. Katumbas ito ng 14.3 million families kung saan majority ay mula sa Mindanao region. Bahagyang mataas ito sa 50% rating noong September 2025. Inaasahang magkakaroon muli ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, maaaring matapyasan ng 40 centavos per liter ang presyo ng gasolina. 50 centavos naman ang maaaring mabawas sa kada litro ng diesel, habang 25 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang rollback ay kasunod ng posibilidad na mas maraming crude output mula sa bansang Venezuela. Ipinatutupad ng mga oil companies ang oil price adjustment tuwing Martes.
Hawak na ngayon ng Bureau of Customs ang 8 mamahaling sasakyan na umano'y pag-aari ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at ng kanyang kumpanya. Ayon sa BOC, dadaan sa due process ang mga ito bago isapinal ang gagawin sa mga sasakyan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Walang importa kinumpiska ng Bureau of Customs ang 8 sasakyan na umano'y pag-ari ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ng kanyang kumpanyang Sunwest Construction and Development Corporation. Liwanag ni Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff of the Commissioner ng BOC. Nakitaan nila ng red flags ang 8 sasakyan. Batay sa initial findings ng BOC, bukod sa wala itong record ng import entry, natuklasan din nila na high level ang pagkaka-bulletproof ng mga sasakyan na hindi rin idineklara. But based on initial findings, there is no import entry as far as the BOC is concerned. Second, based on the examination conducted, yung mga bulletproofing doon, parang the way it was explained to me, pagpasok ng sasakyan, naka-bulletproof na kasi ibang level ng pag-bulletproof yung ginawa sa sasakyan. So, even that aspect, walang declaration tayong nakita ganun. So again, that's another red flag as far as the BOC is concerned. Paliwanag ni Attorney Bendijo, bagamat maaaring matulad ang mga ito sa nasabat na sasakyan ng mga diskaya na ipinasubasta, tiniyak ng BOC na dadaan pa rin muna ito sa due process. We'll still follow the process, again, similar to what transpired sa previous natin sa mga diskayas. We will afford everybody due process. If we will be submitting documentation to refute the initial findings of unlawful importation, we will consider that. Samantalang maraing itinanggi ng BOC ang pahayag ni Attorney Rui Alberto Rondain, abogado ni dating Congressman Ko, na walang dalang search warrant ang mga otoridad. Ayon kay Attorney Bendijo, mayroon silang search warrant na isinilbi at tinanggap ng mga abogado sa lugar kung saan natagpuan ang mga sasakyan. Dagdag pa ng opisyal na fully documented ang operasyon dahil sa paggamit ng body cameras at iba pang recording devices. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Miniliit ni Senate President Vicente Tito Soto III ang sinasabing Cabral Files. Ang kay SP Soto, higit sa anumang listahan, ang mas mahalaga ay ang files mula sa Department of Budget and Management o DBM. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi dapat pag-aksayahan ng panahon o bigyang halaga ang Cabral Files. Para kay Senate President Vicente Tito Soto III, isa lamang itong listahan na maaaring makuha kung saan. Para sa Senate Leader, mas mahalagang malaman ay kung saan napunta ang sinasabing Special Allotment Release Orders o SARO at Notices of Cash Allocation o NCA. Doon sa tinatawag na Cabral Files, alam mo, napapakamot ako ng ulo dun eh. Kasi kung pag-usapan nila, parang napakahalaga ng listahan. Listahan lang yun eh. Parang listahan na sa kanto yun eh. Bakit? Ba't ko nasabi yun? Ang tanong dito, dyan sa Cabral Files, meron bang SARO? Alin doon sa listahan ang may SARO? Ilan doon sa listahan ang may NCA? Sinabi pa nito na ang higit na mahalaga ay ang files ng Department of Budget and Management. Itinanggi rin ni SP Soto ang paratang ni Senator Amy Marcos na hindi sila pinayagang magtanong kaugnay ng mga higher officials sa pagdinig sa flood control projects anomaly. That's, ikabi ko nga invento. I don't know who's that silly fool who told her na mayroong gano'n, na bawal imbestigahan o bawal pag-usapan o bawal. There's no such thing. So the accusation is again unfair and baseless. As I said earlier, she's entitled to her wrong opinion, her own opinion. Sa ngayon, wala pa anyang bagong schedule para sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyong ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nais ni United States President Donald Trump na angkinin ang Greenland. Naniniwala ang American President na dapat nila itong gawin dahil maaari ring angkinin ng Russia o China ang Greenland. Sa isang panayam, sinabi ni Trump na gagawin niya ito sa madali o mahirap na paraan na kinakailangan. Iginit naman ng Greenland na hindi nila ipinagbibili ang kanilang teritoryo. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang isa sa mga co-owner ng bar na nasunog sa Switzerland noong gabi ng December 31. Naharap ito sa mga kasong manslaughter by negligence, bodily harm by negligence at arson by negligence. Ang sunod sa Le Constellation Bar sa Crans, Montana ay nag-iwan ng 40 mga nasawi at nasa 116 na sugatan. Nakatakdang bumisita si South Korean President Lee Jae-myung sa Japan upang makipagpulong kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa darating na Martes. 2 araw na state visit ang isasagawa ng South Korean President. Inaasahang pag-uusapan ng dalawang leader ang pagtutulungan ng kanilang mga bansa. Nito lamang nakaraang linggo, bumisita naman si Lee sa China kung saan nakausap niya si Chinese President Xi Jinping. Nakikiusap ang ilang barangay officials ng Anuling, Kamalig, Albay na ibalik ang supply ng kuryente sa ilang mga bahay na sakop ng kanilang barangay. Katwiran ng ilang opisyal at residente, hindi sila kabilang sa 6-kilometer permanent danger zone. Ito ang balita ni Resi Gosmo live. Resti, gaano ba karaming bahay ang walang supply ng kuryente ngayon dyan? Yes, Bernard, nasa 75 na mga bahay nga ang apektado na napasama sa pinutulan ng linya ng kuryente. Apilan nila hindi sila kasama sa abiso na inilabas ng ALECO dahil tanging ang kasama lamang ay ang 4, 5, 6 hanggang 7 at ang 1, 2 na nanatiling may supply ng kuryente. Tanging ang 4, 3 lamang ang napasama sa pinutulan na hindi sila kasama sa mga inilikas o hindi sila pasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nangangamba ang mga residente dito dahil wala silang linya ng komunikasyon dahil wala ring signal ng ang telepono sa lugar. Umaasa lamang sila sa linya ng internet na nangangailangan ng kuryente para ito magamit. Dagdag pahirap din sa mga residente dito dahil sa kagaya ng mga nakausap namin kahapon, meron ditong mga buntis, bagong panganak, matatanda. Hindi nila alam ang lagay o sitwasyon ng mayon sa ngayon. Hindi nila alam kung ito ba humuhupa o lumalala. Nangangamba sila dahil paano daw kung gabi biglang sumabog si Mayon, wala silang magagamit ng mga ilaw na iba pang mga para makalabas doon sa 7 kilometer permanent 7 kilometer sa paglikas nila. Wala silang magagamit na mga device para mas mapadali silang makalikas. Yan muna ang update mula Alexia Bernard. Maraming salamat, Resti Gosmo mula sa Kamalig, Albay. Inaasahang mayroon pang darating na nasa 100,000 karagdagang family food packs sa Albay para sa mga apektado ng bulkang Mayon. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, bahagi ito ng kanilang paghahanda kung tuluyang pang lalala ang sitwasyon ng bulkan. Nauna nang naka-prepositioned ang nasa 150,000 family food packs para sa mga residenteng lumikas. 3 na ang naitalang nasawi sa taunang traslasyon sa Quiapo. Base ito sa ulat mula sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center na isa sa 20 ospital na inatasan ng Department of Health na umasiste sa mga ngailangan ng atensyong medikal. Isa sa mga biktima ay inatake sa puso habang ang 2 ay hinimatay ngunit idineklarang dead on arrival.
Sa isang panayam, sinabi ni JRRMC Emergency Service Complex Chairperson Dr. Cynthia Bersosa na umabot sa 23 pasyente ang isinugod sa kanila mula January 8 hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa ika-11 taon ng Wish Music Awards, isang bagong KDR Icon Award ang ipapakilala ng Wish 1075 bukas. Ito ang balita ni Jed Nerasina. Bukas na ang inaabangang 11th Wish Music Awards. Bukod sa mga naglalakihang performances at parangal sa pinakamahuhusay na OPM artist, tampok din sa gabi ang pagbibigay ng bagong KDR Icon Award. Ang bagong KDR Icon Award ay magsisilbing dagdag pagkilala sa may natatanging ambag sa industriya, kasama ng KDR Icon of Musical Excellence at KDR Icon of Music and Philanthropy. Layunin ng parangal na kilalanin ng mga personalidad na hindi lamang nagtagumpay sa musika, kundi patuloy rin Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Ilang items sa 6.79 trillion peso 2026 national budget vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Buwan ng gastusin ng mga kongresista dapat isa publiko ayon sa isang mambabatas. Para sa amount na i-disburse direkta sa kongresista, maganda na i-upload sa Facebook para sa ating mga constituents kung saan napupunta ang ating monthly office budget. Mga espekulasyon sa pagkakatalaga kay dating PNP Chief Nicolas Torre III bilang General Manager ng MMDA, conspiracy lang ayon kay Chairman Romando Artes. Conspiracy theory na yata yan. Pero ito I can say for certain dahil noong tinanong ako regarding possible appointment ni GM Torre dito sa MMDA, wala akong narinig na ganyan. Kampo ni retired General Romeo Poquis magsasampa ng reklamo laban sa mga umaresto sa kanya. Ngunit Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nanindigang walang paglabag sa pag-aresto sa dating general. Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. Pinanigan itong resolution na ginawa ng ating prosecution service and now lilitisin siya. That's the process. Walang personalan. Aktibidad ng Bulkang Bayon tumindi pa. Alert level itinaas na sa number 3. Sa ngayon, again, I emphasize po natin na
like this scenario, katulad po ng 2023, meron pong chance na medyo mas malakas ng kaunti. Pero siguro yung isang scenario na hindi natin na-emphasize, pwede rin pong tumigil yung eruption. And meron rin gano'n. No? So, anything can happen in a highly active volcano. Like ngayon. Malacanang, kumpiyansang pinakamalinis ang inaprobahang budget para sa taong 2026. Opo, confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos, at ito'y para sa taong bayan. So confident po ang Pangulo. Pagbagal ng antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa, hindi pa rin ramdam ng publiko. Ang mababang inflation rate, basta positive siya, it means that the level of prices are still increasing. Ay hindi muna, babala lang ang tumaas. Talaga ho kami mag-updated na presyo sa amin sa supplier namin ngayong araw na ito. Bukas yung mataas na talaga kami suko. Agresyon at propaganda ng China sa West Philippine Sea, inaasahang magpapatuloy pa ayon sa Philippine Navy. We expect this trend to continue, not only on sea, but even air. There have been reports of joint patrols to include Air Force bombers, PLA Air Force. This will continue in 2026. Department of Health Secretary Ted Herbosa iginiit na hindi na kailangan ng guarantee letters sa DOH hospitals dahil sa zero billing. So sa taong bayan, zero balance billing na po ang inutos ng Presidente. Bayad na ang bill nyo. Kahit 2 million, 2.7 million yung malaking bill na binayaran ng DOH para sa pasyente. Zero balance, magpa-admit kayo sa basic accommodation at zero balance po. Hindi kayo withhold ng treatment will be given to you. 5,594 mula sa mahigit 11,000 kumuha ng bar examinations nakapasa sa pagsusulit. UP Diliman at UST Manila may pinakamaraming nagtap sa exams. And for my bar babies who did not make it, you may grieve, you may cry out, even loud, but tomorrow you have to pick up the pieces and start anew. Never believe that you're a failure. Never believe that you are hopeless. Independent Commission for Infrastructure bubuwagin na umano simula sa February 1 ayon kay Senator Amy Marcos. Ang balita ko, February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. So hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Senator Amy Marcos naniniwalang gagamitin ang 2026 budget para pagulungin ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko alam, wala pa naman pinag-uusapan ng impeachment. It's entirely speculative. Ang akin lamang, bakit nagsasantabi ng sangkatutak na ayuda? Wala nang national election. Tulad ng sinabi ko, wala man preba, nagiging malisyoso ka na eh. Kasi pag nag-iipon ka o nagtatabi ka ng sangkatutak na pera, para saan yun? Magtatanong ka talaga. Impeachment proceedings naman po are not based on projects that are promised. No? Impeachment proceedings are based on quests for truth and accountability. If House members or civil society would want to file it again, as soon as the one-year ban is finished, I think they are free to do so. And I don't think they will be motivated by any promises of any projects for 2026. Ombudsman Crispin Remulla, pinaiimbestigahan na ang mga naglabas ng malisyosong impormasyon kaugnay ng kanyang kalusugan. Ganyan, pinapaimbestigahan ko yan. I'm asking the NBI to look into these allegations and this scuttlebutt kung saan nagmula sa social media. So we will know. Petisyon kontra unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act inihain sa Korte Suprema. Budget Department muling iginiit na naaayon sa konstitusyon ang unprogrammed funds sa 2026 national budget. Pinapa-declare namin as unconstitutional the portions in the budget on the unprogrammed appropriations. Rider lang yun. Walang pondo eh.
Walang Diba? specific Walang, reference. walang specific source of financing. Alam mo itong unprogrammed funds, para itong shortcut. Matandang naiwan sa danger zone ng Mount Mayon na ilikas sa tulong ng UNTV News and Rescue. Pag-uugnay ng pambansang pondo sa isyu ng impeachment laban kay Vice President Duterte, kinundena ng isang House leader. So magkaiba, malayong malayo itong dalawang issue na to, possible impeachment at saka yung the way we approach the budget process. So I don't know why they keep on trying to connect na hindi naman dapat mag-revolve sa isang tao ang pondo ng bayan. Photojournalist nasawi sa gitna ng coverage sa traslasyon. Nakalagay doon sa report, nag-collapse siya alas 2 ng madaling araw, tapos tinakbo siya ng MTRRMO sa ospital ng Maynila. Yun ang nakalagay doon. Tapos yun nga, nabalitaan namin na nasawi na nga si Ito, kaibigan natin. Mga magulang ng nasawi, nawawalang mga estudyante sa operasyon laban sa NPA sa Mindoro, nais panagutin ang recruiter ng kanilang mga anak. Phil-America na si Chantal Anicoche sumasailalim sa psychosocial intervention matapos masagip sa kampo ng mga rebeldeng terorista. Kampo ni Saldico magsasampa ng reklamo laban sa PNP Highway Patrol Group dahil sa umano'y iligal na pagkumpiska sa mga sasakyan ng dating mambabatas. Number one, nag-illegal stop and search sila ng kotse ng kliyente. Nag-illegal stop and search sila, tapos kinuha nila yung susi ng, I think, 34 cars na forsado. At DOH Bicol naka-code white alert kasabay ng pagbabantay sa kalusugan ng mga apektado ng pagputok ng Mount Mayon. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 119:113 na nagsasabi, "Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pag-iisip, ngunit ang iyong kautusan ay iniibig ko." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.